Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ay nakatutok sa programang Tiyapa, ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at mga impormasyong pangkapayapaan mula sa inyong kapulisan. Ako po ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Affairs and Development PNCO ng Buwak Municipal Police Station. Napapanood po tayo ngayon live sa Facebook page ng Marinduque News at Lucky 7 Channel 3, ganon din sa ating official Facebook page na Buwak Municipal Police Station. Kaya naman po sa mga nais pong bumati or may katanungan kaugnay sa ating mga pag-uusapan ngayong araw, ay maaari po kayong mag-comment sa ating comment box at akin pong babasahin yan mamaya. At before po tayo mag-start, nais ko lamang pong batiin ang buong kapulisan ng lalawigan ng Marinduque sa pamumuno ng ating butihing Provincial Director, Police Colonel Wilson A. Santos VI, ang Sangguniang Bayan member ng Buwak sa pamumuno ng ating very supportive Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carrion, sa ating masipag na Municipal Local Government Operation Officer, Ma'am Joyce Ulpo, sa ating mga barangay officials mula sa 61 barangay ng Bayan ng Buwak, ganon din sa ating mga traffic enforcers, mga kapulisan at non-uniform personnel ng Buwak MPS sa pamumuno ng ating bagong officer in charge, Police Captain Rocky M. Mercene, sa aming Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Marson C. Lontoc, and Police Lieutenant Chalice D. Magnay. Magandang araw, Sir, Ma'am. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa kanilang mga trabaho at tahanan ngayon, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay muli nating tatalakayin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa peace and order updates, accomplishments at mga programa ng Buwak MPS para sa bayan ng Buwak. At napakaswerte po natin na ating makakasama ang napakasipag at napakatikas na Operation PNCO ng Buwak MPS. Walang iba kundi si Police Senior Master Sergeant Jose M. Magdurulan. Sir, baka po meron kayong naisbatiin muna before tayo mag-start. Maraming salamat sa compliment sa Sargento Pereda. Una po, magandang araw po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay ng programang Tiyapa ng Buwak Municipal Police Station, na kung saan sa pamamagitan ng programang ito ay malaya nating naipapaabot sa ating mamamayan ang mga programa at advokasya ng aming himpilan. Bago po ako magpatuloy, sa kadahilanan pong conflict po ang dapat po ang naririto po ay ang aming officer in charge, Police Captain Rocky M. Mercene, dahil sa kadahilanan po na conflict po yung kanyang mga schedule, ay ako po ang kanyang pansamantalang pina-attend. Ako nga po pala ay si Police Senior Master Sergeant Jose Magdurulan, ang Operation PNCO ng Buwak Municipal Police Station. At bago po ako magpatuloy, nais ko po munang batiin ang aming Provincial Director sa katauhan po ni Police Colonel Wilson A. Santos VI, ang aming pong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Sonia B. Gabiana, sa amin pong Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Melvin Silontok, ang iba pong staff officers ng Marinduque Police Provincial Office, ang buong kapulisan ng probinsya ng Marinduque, gayon din sa bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Buwak sa pangunguna po ng ating very supportive na Municipal Mayor, kagalang-galang Army DC Carrion, sa mga barangay officials mula sa 61 barangays, sa mga mamamayan na nanonood ngayong araw na ito, isang maganda at mapayapang araw po sa inyong lahat. Ayan, thank you very much po, Hepe, sa pagpapaunlak po na makasama kayo ngayong araw dito sa ating programa. Dahil nga medyo busy po ang aming officer in charge na siya po sanang a-attend ngayon, kaya ang aming Operation PNCO po muna ang magdi-deliver po sa atin ng peace and order updates po. At simulan na po ang ating mga katanungan. Yan, Kuya Buds, pwede ba nating pakita or i-report sa ating mga taga-subaybay ang comparative crime stat ngayong buwan ng July and August, at ano-ano ba yung mga accomplishment na naitala po natin ngayong buwan? Sa kasalukuyan po ang peace and order po sa ating bayan ay manageable naman po. Peaceful pa rin po tayo. Bagamat may mga ilan-ilan tayong mga recorded incident simula sa buwan ng Hulyo at Agosto. Sa buwan po ng Hulyo ay nakapagtala po tayo ng 12 kaso, at ito po ay mga sumusunod. Mayroon po tayong isang kaso ng panggagahasa. Mayroon po tayong sa special laws po naman, ay mayroon po tayong anti-child abuse law na 2, anti-gambling law na 3, chainsaw act 1,
Coconut Preservation Act of 1995, isa, illegal numbers game, isa, at violation ng Republic Act 11332. Samantalang sa buwan po ng Agosto, nakapagtala lamang po tayo ng dalawang insidente. Ito po ay ang theft at isang malicious mischief. Bagamat medyo mataas po ang naitala nating kaso sa buwan ng Hulyo, ito po ay ginagawa natin ng mga interventions sa mga lugar na pinangyarihan po nito, lalo na po itong mga abuses against women and their children. Sa katunayan po, bago tayo mag-General Community Quarantine o GCQ, ay nagsasagawa po tayo ng pag-organisa sa mga kalalakihan na promoprotekta sa mga kababaihan at kabataan. At yan po ay yung tinatawag nating Implant K5 o kalalakihang kontra karahasan sa kababaihan at kabataan, na kung saan ay binibigyan po natin ng sapat na kaalaman ang lahat ng kalalakihan sa bawat barangay tungkol sa mga karapatan at mga batas na promoprotekta sa mga kababaihan at kabataan, lalo't higit sa kanilang mga asawa at anak. Kahit na tayo po ay nasa pandemya, ay patuloy po ang pagbisita at pagkumusta natin at pagbibigay ng mga safety tips sa ating mga kababayan para maiwasan na maging biktima ng kahit anong karahasan o krimen dito sa bayan ng Buwak. Sa kabuuan po ay nanatili po ding mapayapa ang bayan ng Buwak sa kabila ng mga naitalang kaso, dahil karamihan po dito sa buwan ng Hulyo ay mga operational accomplishments ng Buwak Municipal Police Station na sa kabila ng mga nararanasang pandemya sa ating lalawigan ay patuloy po ang pagmamonitor natin sa mga illegal activities. Kung kaya tayo po ay nakapagtala ng ilang operasyon, at yan po ay dalawang operasyon ng campaign against illegal logging, kung saan dalawang suspect po ang nakulong at nakasuhan ng violation of Chainsaw Act at violation po sa Coconut Preservation Act. 4 na operasyon naman po ang ating naitala ng kampanya laban sa illegal gambling, kung saan nasampahan din po natin ang kaso sa paglabag sa Standard Health Protocols o violation of Republic Act 11332. Ang 16 na katao na akto pong nahuling nagsusugal at walang mga face mask at social distancing. Yan po ang ating mga recorded cases and accomplishment for the month of July and August. Hopefully, this coming month ay bumaba po ang record natin dito, lalo na sa comparative crime statistic natin. Ngunit asahan po ninyo na patuloy po ang pagsiservisyo naming mga kapulisan dito sa ating bayan upang mapanatili po na maayos at mapayapa ang ating bayan. Tuloy-tuloy lang po ang mga police community relation activities natin po sa mga organized na PNP advocacy support group na siyang tutulong po sa atin para mas lalong maging maayos at mapayapa ang ating bayan. Ganon din po ay lalo nating pinaigting ang ating PNP operational deployment plan tulad ng pagpapatrolya upang masigurong ligtas ang ating mga mamamayan 24/7, lalo na po sa panahon ng GCQ. Patuloy din po ang pagmamonitor natin sa bawat barangay upang masiguro na walang mga illegal activities na nagaganap sa ating bayan. Katulong po ang ating mga barangay officials at mga concerned citizen ay alam kong masusugpo po natin ang mga kriminalidad at mga illegal na gawain sa ating bayan. Hiniling lang po namin ang patuloy na suporta ng ating mga kababayan, lalo-lalo na po ngayong panahon ng GCQ, kung saan limitado po ang ating paggalaw. Mangyari lamang po na sumunod po tayo sa mga alintuntunin na binaba po sa atin ng provincial at municipal government. Gayon din po ay aming hinikayat na maging aktibo sa mga gawaing pangkapayapaan, lalo-lalo na yung ating mga kabataan. Kayo ay makilahok sa mga programa ng PNP upang tayo po ay maging isa sa paglaban sa mga krimen at papanatili natin ang kapayapaan sa ating bayan. Ngayon din po, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na maging mapagmatsyag at maging maingat upang makaiwas na maging biktima ng anumang krimen o pang-aabuso. Ayan, narinig naman po natin ng mga nabanggit ni Hepe mula po doon sa recorded cases at PNP operational accomplishment ng aming himpilan sa buwan po ng Hulyo at Agosto. Thank you, Kuya Bud, sa pagbabahagi sa ating mga taga-subaybay ng Peace and Order update sa ating bayan. At nabanggit mo po, Hepe, yung General Community Quarantine, at hindi lang po tayo ang nasa ganitong status ngayon. Kahit ang ibang lugar po ay naka-GCQ at ECQ din po. At para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, pwede po ba nating mabanggit kung kailan po ito nagsimula at kung hanggang kailan po ito matatapos? At ano-ano po ba yung mga guidelines na ipinatupad at hanggang ngayon po ay ating pinatutupad sa bayan ng Buwak? Okay. Para po sa kaalaman ng lahat, tama ang kanilang narinig na tayo ay nasa GCQ o General Community Quarantine status
simula po noong August 15 hanggang at ito po ay magtatapos hanggang August 31 ng taong kasalukuyan. Ito po ay pinalabas ayon sa executive order ng Pamahalaang Panlalawigan ng Marinduque. Gayon din ay pinatutupad natin ang Municipal Ordinance Number 2020-270 Section 23 o mga regulasyon under GCQ. Na kung saan inaasahan ang mga barangay na ipatupad ang paggamit ng quarantine pass na ibinigay sa bawat pamilya, kung saan nakasaad dito ang araw na maaari silang lumabas upang bumili ng kanilang mga pangangailangan. Para naman sa mga empleyado, pribado o papublikang tanggapan ay inasahan na ipapakita nila sa checkpoints ang kanilang mga company or office-issued IDs, employers o barangay certification at iba pang katunayan na sila ay lumalabas ng bahay para magtrabaho. Pagbabantay sa lahat ng taong mga dumarating sa barangay at pagsiguro ng mga ito ay may kaukulang dokumento. Isa pa po ang pagpapatupad ng no face mask, no entry policy sa mga barangay at sa lahat ng tanggapan. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng bahay ng mga mamamayang may edad 21 pababa at edad 60 pataas. Pagbabawal ng anumang maramihang pagdiriwang tulad ng birthday parties, lubungan, reunions, at iba pa. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili at pag-inom ng inuming nakalalasing sa mga pampublikang nasangan at maging ang pagsama-sama sa inuman sa loob ng bahay sakop ng inyong mga barangay. Pansamantalang ipinagbabawal ang maramihang pagtitipon o yung mga mass gathering tulad ng mga face-to-face training, seminars, kaarawan, kasalan at kasalan na maraming dadalo, ngunit papayagan ang pagdaraos ng misa, pagsamba. Subalit ito po ay mga 30% capacity lamang po ang pinapayagan. Sa burol po, hindi lalagpas ng 3 araw ang burol. At ang pagpapalibing po ay limitado ang bilang ng mga makikiramay doon po sa Yumao. Ano po? Pinagbabawal ang anumang uri ng sugal, sabong, karaoke bars, perya at mahigpit na pinatutupad ang curfew simula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pagtatalaga ng anti-COVID-19 officers sa lahat ng mga barangay, mga establishmento at ahensya na siyang direktang magsisiguro na ang mga health and safety protocols ay epektibong ipinatutupad sa kanilang nasasakupang barangay at tanggapan. Ilan din sa mga sektor na ay magkakaroon ng bagyang pagbabago ay ang mga sumusunod. Transportation sa tricycle, isa lamang po ang pasahero sa panahon ng GCQ. Pagbabawal sa pagtanggap ng mga bisita sa hotel, resorts at iba pa. Maliban sa mga kasalukuyang panauhin at mga kumpirmado na may nauna na booking bago pa sumailalim sa GCQ ang lalawigan ng Marinduque. Pansamantalang ipinagbabawal din ang dine-in services sa mga restaurant o karinderya, ngunit papayagan naman ang take-out at delivery services. Mahigpit na ipinagbabawal ang video okay session at pagsasagawa ng group drinking session sa loob at labas ng mga establishmento, barangay at maging sa mga tahanan. Hindi pinapayagan ang operasyon ng gyms, fitness studios, sports facilities, karaoke, comedy bars, mga palaruan, aklatan museo, cultural centers, art galleries, botanical and zoological gardens. Hindi pinahintulutan ang pagbisita sa mga tourism destinations, travel and tour operation, pasugalan, sabungan at iba pang gawaing panturismo na maaaring magkaroon ng maraming pagtitipon. Pansamantalang pinagbabawal din muna ang serbisyo ng mga massage parlor, sauna bath, facial care, foot spa at waxing saloons. Yan po ang mga lituntunin ngayong GCQ. Kaya kung mapapansin nyo po, ay naglatag po tayo ng mga checkpoints sa mga boundaries natin sa Kawit at sa Bantad, na kung saan ang bawat pumapasok po sa ating bayan ay iniinspeksyon ng ating mga kapulisan kasama ang ating masisipag na mga barangay officials at barangay tanod. Pagdating naman po dito sa ating poblasyon ay nakalatag din kami ang mga kapulisan para ma-check po ang quarantine pass ng mga pumapasok sa poblasyon.
Hinihiling lang po natin sa ating mga kababayan na patuloy po natin sundin ang mga lituntunin na ito upang din po tayo maabala sa ating paglabas at patuloy po tayong maging ligtas, ganun din ang ating pamilya. Asahan po ninyo na amin po kayong puprotektahan at gagawin ang aming tungkulin para malabanan po natin lahat ang pandemyang ito. Ayan, thank you so much, Hepe, sa pagpapaliwanag po nitong Municipal Ordinance number 2020-270, Section 23 o mga regulasyon under GCQ. Bagamat ito po ay pinatupad na po natin last year, muli po natin itong pinapatupad upang maiwasan po ang pagdami ng kaso nitong COVID-19 at maiwasan na mabasukan po tayo nitong bago nga pong variant na Delta. At ayon nga po kay Kuya Bud sa inyong nabanggit na ang inyo pong kapulisan ay ginagawa po ang lahat ng aming makakaya upang mapanatili po tayong ligtas at makaiwas po sa virus na ito. Kaya asahan po ninyo na talagang pagdating po sa pagpapatupad ng health protocols, lalong-lalo na po ang curfew ay mahigpit po nating ini-implement dito sa Bayan ng Buwak. At yan nga po ang laging instruksyon sa amin ni Sir Rocky na pagdating ng 8 p.m. Ay wala na po dapat nasa labas ng bahay, kaya lahat po ng sektor ay aming iniikutan at pinapatrolyahan. Kaya po paalala muli sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga magulang at mga kabataan, na sundin po natin itong mga guidelines na ito at ito po ay para sa inyo din. At lalo't higit, wag po tayong magpasaway sa ating mga barangay officials dahil sila din po, katulad namin, ay nagsisikap na mapangalagaan po ang mga residente sa kanilang barangay. Ayan nga po ang mga tinalakay po natin sa araw na ito kasama ang aming Operation PNCO, Police Senior Master Sergeant Jose M. Magdurulan. Bago po tayo dumako sa ating susunod na makakasama, baka po meron pa po kayong nais idagdag o batiin, Hepe. Go ahead po. On behalf of our officer in charge, Police Captain Rocky Emersene, sa atin pong mga kababayan, lalo na sa mga concerned citizen, natin na patuloy na sumusuporta sa aming mga kapulisan at nagbibigay ng impormasyon, ay wag po sana kayong mananawa na mag-tag sa inyong barangay o mag-report sa amin ng mga impormasyon kaugnay sa mga illegal na gawain. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga barangay officials, lalo na sa ating local government unit na patuloy pong nagbibigay ng suporta sa atin upang maisakatuparan natin ang mga programa at mga advokasya ng Buwak Municipal Police Station. Asahan po ninyo na lubos po naming paigtingin ang aming pagsiservisyo ng tapat sa ating mga kababayan. Muli po, ako po si Police Senior Master Sergeant Jose Magdurulan, sa ngalan po naming Officer in Charge, Police Captain Rocky Emersene. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Alright, thank you so much, Hepe. Muli po ang aming Operation PNCO, Police Senior Master Sergeant Jose M. Magdurulan. Thank you very much po. Stay safe po tayong lahat. Susunod, atin pong makakasama ang 2 bagong police trainee upang talakayin ang accomplishment nila during their field training program sa Bayan ng Buwak sa pagbabalik po yan ng programang Chapa matapos ang ilang patalastas. Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ay programang itinataguyod ng pambansang pulisya sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maprotektahan at mapangalagaan ang ating mga kabataan laban sa banta ng iligal na droga at terorismo. KKDAT, kabalikat, ay mga individual at organisasyong pangkabataan na may hangaring mapangalagaan ang kanilang kapakanan at kaligtasan tungo sa kanilang magandang kinabukasan. KKDAT, malasakit sa kabataan, katatagan ng magandang kinabukasan. Ang magkaroon ng matatag na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, mas matibay na paglaban sa kriminalidad, mas mabilis na pagtugon sa kinakailangang police assistance at mas malapit na dudulugan para sa mga reklamo ng mga manggagawa at maging ng mga mamumuhunan. Ito ang layunin ng Joint Industrial Peace Concerns Office o JIPCO
na sama-samang binuo ng Philippine National Police at ng Philippine Economic Zones Authority o PEZA. Sa Industrial Peace Program ng PNP, mas pinatingkad ang malasakit sa mga manggagawa at kumpanya at pinangangalagaan ang katatagan ng kabuhayan at hanap buhay. Kaligtasan. Isang katagang binuo mula sa pinagsamang kalikasan at kaligtasan ng Philippine National Police, katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ay isang programang nagbibigti sa mga mamamayan at pambansang pulisya na may layuning mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa at mapangalagaan at maprotektahan ang kalikasan. Ang kaligtasan ay sumasalamin sa isa sa mga core values ng Philippine National Police na pagiging makakalikasan, katuwang ang sambayanan. Ang hangaring matulungan ang overseas Filipinos at overseas Filipino workers at ang kani-kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas ang busilak na layunin ng Global Police Community Relations o Global PCR. Nakapaloob sa Global PCR ang PNP International Help Desk kung saan ang ating mga police attaché sa ilang bansa ay laging handang maghatid ng police assistance sa ating mga kababayan. Global PCR, serbisyong pulis at malasakit saan mang dako ng mundo. Malaking tulong ang suportang ipinagkakaloob ng ating mga non-government organizations at force multipliers sa pagsasagawa ng iba't ibang programa at aktibidad ng pambansang pulisya para sa mamamayan. Sila ang nagsisilbing mata at tenga sa komunidad at tumutulong sa lahat ng mga gawaing pampamayanan laban sa terorismo, iligal na droga, kriminalidad at anumang uri ng iligal na gawain. Ang Foreign National Keepers Network o FNKN ay programang kumikilala sa mahalagang tulong at suporta ng mga banyagang turista o mga banyagang naninirahan dito sa Pilipinas. Bukod na sila'y maprotektahan, ay tungkulin din natin na sila'y ating maging kakampi at katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa ating lugar.
Muling nagbabalik ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at impormasyong pangkapayapaan hatid sa inyo ng Chiapa, the service and advocacy of PNP Buwak in Action. Ako po muli ang inyong lingkod na si Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Affairs Development PNCO ng Buwak MPS. At recap lang po tayo, kanina po ay naibahagi sa atin ni Police Senior Master Sergeant Jose Magdurulan ang mga impormasyon kaugnay sa naitalang krimen at operational accomplishment sa buwan ng Hulyo at Agosto. Ganon din ang mga guidelines under the GCQ status. Ngayon naman po ay makakasama natin ang 2 bagong pulis o mga police trainee na sumasailalim sa field training program dito sa Bayan ng Buwak. Kaya simulan na po natin silang kilalanin. Magandang araw sa inyong dalawa, Pat Ramirez and Pat Rosales. Maaari ba muna kayong bumati at magpakilala sa ating mga taga-subaybay? Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito. Sir, ma'am, ako po si Patrolwoman Loena Ramirez, Health Service Recruit. Ayan po, magandang araw din po sa ating lahat, Sir, ma'am, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ako po si Police Trainee May Ann Toto Rosales from Health Service Unit din po. Ayan, thank you very much Pat Ramirez and Pat Rosales, and once again, welcome here sa ating programang Chiapa. Kung mapapansin nyo po na sa tuwing mag-air po tayo sa ating programa ay lagi po natin silang iniimbitahan sapagkat kasama na din po ito sa mga inire-report nilang accomplishment at gayon din at young age po ay sinasanay na din natin sila na makapagsalita sa harap po ng camera nang sa gayon masanay na din po na humarap sa ating mga kababayan at pag-usapan ang mga gawain na kanilang ginagawa bilang isang pulis. At last time nga po, inireport nila sa atin ang kanilang monthly accomplishment. Ngayong araw ay alamin po natin muli sa kanila ang kanilang mga naging accomplishments sa buwan ng Agosto at kung anong pace na ba sila sa kanilang field training program. Ayun po. Sa ngayon po, kami po ay sumasailalim sa investigation phase na kung saan kami po ay tinuturuan kung paano po ang tamang pamamaraan ng pag-imbestiga, paghawak ng mga kaso at napapaloob din po dito ang pag-aaral ng saligang batas na siyang ipapatupad. Layunin nito ay mabigyan po ng hustisya ang mga naturang biktima at mapatunayan po kung sino po ang may sala. Kakaibat din po dito ang protektahan ang karapatang pangtao. Sa nakalipas na buwan, kami pong mga police trainee kasama ng aming mga FTO ay tumutulong upang ipatupad at paalalahanan ang publiko na sumunod sa minimum health protocols dahil sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 dito sa munisipalidad ng Buwak. Kaugnay po rito, ang lalawigan po ng Marinduque ay sumasailalim po sa Executive Order No. 28 Series of 2021 at ang bayan ng Buwak po ay naglabas din po ng Municipal Ordinance 2020-270 Section No. 23 Regulation and the General Community Quarantine mula August 16 hanggang August 31 na kung saan nakasaad po rito ang paglimita ng paglabas ng publiko, pagsuot po ng tamang face mask, face shield at pagpapatupad po ng social distancing. Pinapayuhan din po namin ang publiko na kumuha ng quarantine pass o barangay certificate sa mga walang trabaho. Sa meron naman po ay magpresenta lamang ng company ID or certificate of employment. Pinagbabawal din po ang paglabas ng edad 21 pababa at edad 6 na po pataas para na rin po sa kaligtasan ng lahat. Tumutulong din po kami kasama ng aming mga FTO sa pamumuno ni Police Captain Rocky M. Marcene, OIC Chief ng Buwak MPS sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Katulad na lamang kahapon sa biglang pagtaas ng tubig baha sanhi ng walang habas na pag-ulan. Ayan, thank you so much at tulad nga po na nakikita po ninyo ngayon sa ating video na medyo malakas po ang ulan kahapon kaya ang ilang parte po ng Bayan ng Buwak ay medyo binaha. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating mga police trainee na talagang nandyan po para tumulong sa paglilinis po sa ating bayan. At before po natin i-end itong ating programa, ay baka meron pa po kayong gustong batiin na inyong mga relatives. Go ahead. Binabati po namin ang buong PPO Marinduque personnel sa pangunguna po ni Provincial Director Police Colonel Wilson A. Santos VI, sa pinakamasipag at matikas na OIC ng Buwak MPS Police Captain Rocky M. Marcene, to our FTOs sa Class 2020-05 Bagsimayan, mga classmate naming nasa PPO, hello din po sa kamag-anak ko sa Maynila at sa Pangasinan, sa Mama Bergie, Papa Noli, sa asawa ko Wilbert at sa anak ko si Riley. Ingat po kayo lagi. Ayan, bago po ako bumati, gusto ko lang po magmensahe sa publiko na
magtulungan po tayong lahat na sugpuin ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa ating lugar sa pamamagitan po ng manatili po muna tayo sa ating mga bahay kung wala naman po mahalagang gawain sa labas. Makiisa, makipagtulungan at sumunod po sa alituntunin ng bayan at sa alituntunin ng mga kapulisan. Ikaw, ako, tayo, kapag sama-sama, tiyak kayang-kaya. Ika nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin ang gawa. Ayan, binabati ko po pala ang pamilya ko, Rosales and Toto family, and yung boyfriend ko po, Clyde Caparas, at lahat po ng mga kaibigan ko. At binabati ko rin po yung classmate ko na nagdidiriwang ngayon ng kanyang kaarawan, Patrolwoman Emmeline Casinillo. Happy birthday! At ingat po sa lahat. Thank you po. Ayan, mapapasana all ka na lang, ano. So, ayan nga po yung ating mga tinalakay sa araw na ito. Sana po ay patuloy po ninyong suportahan ang mga programa at advokasya ng BUAC MPS. Bago po tayo matapos, gusto ko po munang ipromote ang bagong programa ng PNP through PCAD Group, ang Misis ng Pulis, na mapapanood nyo po tuwing Wednesday, 10 a.m., live sa PCAD Facebook page, at ire-replay naman po tuwing alas 10 ng umaga sa araw ng Sabado. Kaya po, tutukan po natin yan, lalo-lalo na po yung mga misis ng ating kapulisan. Gayon din, meron po tayong Philippine National Police Second Cycle Patrolman, Patrolwoman Regular Recruitment Program for calendar year 2021, kung saan meron po tayong total quota na 266 for male only. At ang recruitment program po will commence tentatively on September 2, 2021 at Camp Epigenio C. Navarro, Barangay Suki, Calapan City, Oriental Mindoro. And please be informed that all the applicants will be required to submit a negative RT-PCR result. Ayan, kailangan nyo po magpa-RT-PCR test taken 48 hours before the date of actual recruitment process and on the day where they take their oath, while other minimum safety health protocols will also be imposed during the whole duration of the recruitment process to avoid the influx of applicants in order to prevent the spread of COVID-19. At para po sa mga katanungan, pwede nyo pong i-reach out si Police Staff Sergeant Generoso M. Repuyang, aming admin PNCO. At ang inyo pong lingkod, Police Staff Sergeant Melody Empereda. Sa amin pong email account, buacpines2015@yahoo.com, at ganun din po sa aming cellphone number 0998-598-5802 at 0920-249-4111. At syempre, wag po nating kalimutang batiin ang ating mga tagapanood, ang ating mga barangay officials from 61 barangays, sa ating PNP and NUP of BUAC MPS, at ganun din po sa ibang stasyon. At sa ating pong kasama dito na aking kapamilya sa PCAD, Police Staff Sergeant Maricel Mausar, ma'am, gandang araw po. Sa ating pong PCAD family, sa pamumuno po ni Police Major Elmer L. Manalo, sa ating KKDAT officers, sa ating mga traffic enforcers at iba pang PNP Advocacy Support Group, ingat po kayo sa inyong araw-araw na gawain. To my dearest family, Pereda and Monterrey family, sa Garo and Garbida family, happy watching and belated happy birthday din po kay Kuya Randy Garo. Of course, special mention to Miss Catherine Ibon Garo Garbida. Ingat po kayo dyan. At sa lahat po ng bumubuo ng programang Tiyapa, lalong-lalo na sa mga staff po ng Marinduque News Network, Sir Adrian, Sir Romeo, Sir Mark, and Sir Santino, and the other staff. Thank you so much po. At dito po nagtatapos ang ating programa. Ako po muli, si Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Affairs and Development PNCO ng BUAC MPS. At abangan niyo po kaming muli every last Friday of the month, tuwing alas 10 ng umaga, dito lamang po sa programang Tiyapa, the service and advocacy of PNP BUAC in action.